living in tents. It was only 1 year and 4 months before the first emergency shelter assistance was released. In fact, nahirapan pa kami doon. Because it was no longer an emergency and COA looked at it differently, that you had to do. There were so many requirements and prerequisites for it. So it was very difficult to explain to the people, because why is the government not focused in rebuilding back our lives? Why are they focused on projects, infrastructure, drainage? Even the building of the houses was a problem. In fact, we still have that problem now. Because you have houses being built there. Yung sinabi ko sa SONA, nagulat din kami lahat doon. Dahil maraming sinabi na maraming natapos. Ang problema dyan ay hindi totoo. Why? Because you have to go there and see what happened. And our biggest problem now, as you asked, I'm just doing this as fast as I can, no? Is the water. We have said this earlier on, that there is a problem in the water, with the water sa north. We have a problem on distribution. And we have tried to invite investors to come in, but they're still studying the situation with the water. That water has been a problem also for more than 5 years. It's been a problem to us. The utilities, especially water, is handled by a LUA, a water district. Funds were not available for that, so we seek funding. That's why may lumabas sa news na inoferan kami ng World Bank pondo para dyan with a 90% grant, 10% loan. But we were not able to get sovereign guarantee. In fact, it was not even put in the agenda of NEDA. That's why we have that big problem. Kaya pag pumunta kayo sa Tacloban, marami dyan nasa danger zone na sinasabi natin sa coastal area. Dahil, bakit sila lilipat sa mga bahay na natapos kung wala naman tubig doon? Mayor, sinasabi sa akin, pag may darating na bagyo, kahit 3 araw, kahit 5 araw pa, bago dumating yung lilipat kami. Pero pag daan ng bagyo, babalik kami dahil walang tubig naman dyan sa mga bahay na yan. Then, I was asked to transfer them to the relocation site with the assurance that water will be delivered, but only up to April. Then I said, you know, what will happen after April? There is no water there, and you will stop delivering. Then what will happen? So, yun ang nagiging problema namin right now. Now, I can say Tacloban picked up economically because of the private sector, because of the investors that came in. I thank the investors, the C family, the Gokongwei family, and many other families that came in there and invested because they gave jobs. Coca-Cola immediately opened, rehabilitated their plant, and hired hundreds of people. Kasi mas sustainable yun. Alam mo kasi nagiging problema sa amin, we are always compared to a municipality. Sabihin natin, masakit yung nangyayaring bagyong yan, that we were accused for not being prepared, and we were compared to a municipality. Alam niyo po, dito sa Metro Manila, tamaan kayo ng bagyo dito sa Wednesday, tawaan kayo dito ng earthquake during the weekday. You think you can evacuate millions of people in Metro Manila? No, it's very difficult because it's a capital city. Tacloban is a capital of 6 provinces. Many of the people, it's customary that even other municipalities seek shelter in Tacloban. Our population in Tacloban is 240,000. But during the day, it goes up to 1 million. When the storm hit, that was Friday morning, all our hotels were full. Every evacuation center was full. And to show you that that was the case, immediately after the storm, if we had enough evacuation centers, then we don't need tents. That's why we needed thousands of tents. Why? Because marami talaga ang nasa Tacloban pagkapagyo. Because it's the airport that services 6 provinces. You have major hospitals there. You have banks are all there. Kaya yun ang naging problema. If I will mention all of these problems, it will take me 1 whole day, sir. I'm just mentioning specifically
what you ask, what is our situation now? It's much better economically. Why? Because we focus on building up the businesses there. What the businesses are complaining, which was never brought up. The national government was there before, during, and after. That's not an issue whether they were there or not. They were there before, during, and after. But how can you explain the looting that came up for 7 days? And the businesses there lost close to 4 billion because of the looting that went on. And considering the Secretary of National Defense was there, the President was there 3 days after, and yet you had looting up to 7 days. And nobody was moving. That was the problem. Yan ang hinanakit ng mga tao. Kaya, tanggalin na natin itong mga salita na you did your best. I think in all the disasters that happened in the last 6 years, the government did its best. The question is, was it good enough? And I am speaking from my observation, from what I've seen. And these are the complaints of our people. Kaya hirap na hirap ako as mayor because we were saddled with all of these issues. Kaya masakit eh. Sana, itong mga nangyari ay gamitin na lang natin para matuto tayo. Para kung mangyari sa ibang mga syudad yan, sa may ibang munisip, naiintindihan natin, iba ho ang municipality sa syudad. Iyon ang hinanakit ng mga tao. And you know, a big responsibility of a leader. And I would say, really, the biggest mission of a leader is to instill hope and to inspire, and not to scold people and not to put them down after a disaster. That's what happened to us. Kaya nakita nyo naman, hindi kami pinuntahan ng anibersaryo. I was not asking for material or material gain or resources na i-pour down. Hindi lang yun. Kailangan ng hope. Kaya maganda yung pagpunta ng Holy Father doon. Naintindihan niya anong kailangan ng tao. At that time, that's what we needed. And now they will ridicule Yolanda by putting out comics. And people died. And up to now, we cannot even find many of the loved ones. It's not a closed issue. Kaya masakit. Sana huwag naman gamitin na yan. Alam mo, nagdidebate sila dyan sa presidential election. Isama na lang kami dyan sa debate. Total, Yolanda naman pinag-uusapan. Yun lang ang masasabi ko. Yung debate kasi, kaya natin kasi ginangalitan ko. Nabanggit din siya dun sa debate ngayon. But anyway, saglit lang po, Atty. Alan. May dalawang punto na akong gusto i-follow sa inyong paliwanag. One is SG, yung sovereign guarantee na hindi niyo nakita. At yung two infrastructure centered. As a father, pag ang anak ko na-involved sa car accident, hindi ko iisipin ipa-repair yung kotse. Iisipin ko agad kung nabali ang paa ng anak ko. Sa Tacloban yata, ang sabi niya, to infrastructure center, yung nag-ibig. Alam niyo, hindi ba, baka nalimutan na natin lahat, hindi ba, mag-iisang taon, yung isang tent na sudo, 5 batang namatay kasama yung nanay. And they did not die a simple death. They suffered for 12 hours. Buong katawan nila sunog, umiiyak yung mga bata. Wala kaming magawa hanggang namatay sila. Why? Why were they still intense? Mag-isang taon na. Bakit gano'n? Kaya yun ang sinasabi natin. Yun ang nagiging problema natin. Pero makikita mo, yung paggawa ng kalye, yung paggawa ng kanal, abay mabilis. Maalaman nyo, naging debate pa nga yung airport eh. Kaya nagtataka yung mga tao, kahit airport ang pinag-uusapan. Ito pa kami, hirap na hirap pa kami. Yun ho, yun ang naging debate. Kaya nung nagre-reklamo yung mga tao, when people were complaining, why are we not getting help? Ang binato sa amin na sagot ay, para ma-ingrato kayo, hindi kayo marunong tumanaw ng utang na loob. Ilang bilyon nang binibigay namin sa inyo. Hindi yung binibigay sa amin, yung binibigay sa infrastructure. In fact, if you remember, November, wala nang budget ang city niyan. Any city for that matter. It is just January that we collect our taxes. Wala kaming income. Humingi ako ng augmentation of funds. Sumulat ako. Abay, pinalitan ako, sabi nila, i-advance daw yung IRA. Yun, saan gagamitin namin diretso na sa tao. So, hindi kami nakakilos doon. Pagkatapos, dumating mo ang DILG. 4 months later, nagbigay ng 200+ million. Pinagmalaki yun.
pero pinapirma ko ng MOA, hindi pwede gamitin sa tao yan, pwede lang gamitin sa building yon. Anong isasagot namin? Parang ang ginagawa nila, para magalit na yung tao sa amin. Kasi gobyerno din kami, yun ang naging problema namin, na hindi namin matulungan talaga yung mga tao, ano-ano yung mga kailangan nila. Yung kung sovereign guarantee, parang hindi ka panipaniwala na sa gobyerno, lahat ng mga proyekto yata ng privado, to some extent, binigyan ng sovereign guarantee. Bakit ang city government hindi binigyan ng sovereign guarantee sa utangan, wala pa naman sa World Bank? In fact, ang nangyari dyan, dahil hindi kami binigyan ng guarantee, napilitan kami umutang ng 390 million sa regular na bangko with interest. Ang interest po sa regular na bangko ay magkano kumpara sa World Bank loan? Well, hindi sa interest, pero ang World Bank loan, 90% ang grant, so bali 10% ang babayaran. 10% lang ang utang. Oo. At napakalit ng interest. I think Halos wala. 1%, 2%. yan, kapabibor. At yung commercial loan is 5, 6%. Yes, 5% to 6%. So, multiplied by 10, Alam nyo, 100% ang utang, yes. 60% more expensive. Okay. Alam nyo, marami kasi, may dadagdag na ako. Ang malungkot nito, we have national policies that really are not or no longer effective. Because, sa police lang pagdating sa police, you are given 1 policeman for every 1,000 in your population. So in Tacloban, if we have 240,000, you have 240 policemen. Divided by 3 shifts, 80 policemen. But what happens during the day, we have 1 million people, what can 80 policemen do? Because the policy is still based on that, night or day. They base it on the nighttime population. That's why DSWD had a hard time. Pagdating nila doon, they based the relief on 200,000 population, 240,000. We had 1 million people there. That's why nagka-problema. Kasi tignan nyo lang, 3 university namin doon malalaki. 9 months of the year, doon nakatira yung mga estudyante. Hindi naman sila nagre-register sa Tacloban dahil boboto sila naman sa probinsya nila eh. Kaya hindi naka-record yan, pero namomonitor namin. Kaya nung nag-partner kami sa private sector, doon namin nakita. Doon namin nakita because private sectors, the stakeholders, like, I'll give you an example, McDonald's. They spend so much money on studying the population and the movement of population. So they know before they put their store if it's going to make money or not. So we get data from the stakeholders. And doon lumabas na we are 1 million people during the day. Kaya makikita nyo, tayo lang talaga sa Pilipinas, ang dami-dami natin traffic aid. Why? Kulang ang pulis. Kaya tinatanggal namin yung mga pulis. Pagdating sa traffic, pinofocus na lang, traffic aid na. Kaya, ang nangyayari, pati sa teachers, kulang na kulang. Kaya nung humingi ako ng augmentation of funds, it is to support the national government. Because many of the regional offices are underfunded. They're not supported. Alam niyo, pag dumadating ang secretary sa mga syudad, sa mga municipality, hindi naman nagdadala ng sasakyan yan eh. Airplano lang dala niyan. Bababa yan. Sino nagbibigay ng sasakyan sa kanila? Sino nag-augment ng security para sa kanila? Yung local government ang nagbibigay lahat niyan. Pagkatapos, doon kami nahihirapan. Maraming sekretary pupunta sa Tacloban, may disaster. Sino nagpo-provide niyan? Puntahan niyo yung mga regional office. Siguro isa lang ang sasakyan nila. Eh yung NDRRMC, wala nang headquarters sa Tacloban yan. Buong region, kung isa, walang headquarters yan. So gagamit rin ng pasilidad ng syudad. So ang lesson dyan, in times of tragedy, although hindi ito original, I've heard it from President Clinton. In times of calamity, huwag daw dadalaw ang presidente kasi abala pa siya doon sa effort to rescue the people. Ang nangyari doon, nung pumunta si presidente doon, yung mga security at mga pulis na mga natitira, ibinunot pa dahil inassign sa security niya. Kaya tuloy-tuloy ang looting doon. Pagkatapos, may mga 3 helicopter dumating doon, hindi makalipad kasi pag nahabang nandun ang presidente, no-fly zone. No-fly zone. And may I say, it was only Senator Pompong who violated that no-fly zone. And he ignored that. Pinapababa yung helicopter niya, sabi niya, hindi. You fly. We have to go to these people. Ano nangyari doon sa Tacloban? Kaya nagka-problema talaga kami doon.
ano ho ang kung i-assess nyo years after yung Yolanda, gaano ka-crucial yung tulong na dinala ng mga Amerikano? Isa pa yan eh. Yan ang sinasabi ko eh. Alam nyo, yung nangyari ng World War II, dumating si MacArthur, ganun din yung nangyari sa Tacloban. Mabilis sila. And I found out there were people from the Balikatan that immediately responded. But isa pang naging problema, other governments, even the US, hindi makapasok agad ng 7th Fleet. Bakit? Umabot ng 4 days bago mag-declare ng National State of Calamity. Bakit umabot ng 4 days? It was the worst typhoon that ever hit or ever made landfall. Why did it take that long? So ako naman, I am here reacting because of the comics. I am not a crybaby coming back to what happened before. Kami, we're resilient and we persevere with all these happenings ang nangyari. Pero malungkot. Pero traumatized talaga mga Tacloban. Akalain mo, bibisitahin ko anong nangyari. Yung ginawa nilang stage, bumagsak pa yung speaker, namatay pa yung isang volunteer. Nag-crash pa yung isang airplano doon. Naging abala pa. Kaya kinakabahan na kami. Pag mayroon ganitong tragedy, bakit nung nangyari yung Typhoon Ruby, wala kaming casualty? Kasi mahirap talaga eh. If coordination, there are many, many lessons to be learned. Say. And unfortunately, that it's not going that direction. Okay, painipin mo na natin na tuloy si Mayor. Si Attorney Alvin Tampol, narito rin. Sila yung parehong yung issue nila, inabanggit sa presidential debate. Attorney Al, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa iyo, Ariel. Magandang umaga, Mayor and future Senator. Kasi ano po yun, si Martin yun? Susunod din. Parang ito, tatakbo rin ito maging sa Senator. Attorney Al. In 2019. Kayo'y nabanggit doon sa presidential debate. Kayo parang kayo lang yung corrupt doon sa MRT. Kayo lang yung incompetent sa MRT. Ano reaction mo? Pareho po kami dito ni Mayor. Sabi nga ni Mayor, nandito siya, hindi siya crybaby. At siya ay nandito para mag-react dahil po sa mga nangyari. Ito rin itong ginawang comics. Ako naman, hindi rin tayo nagkasalitaan, no? Tahimik na tayo. Hinaharap natin ang ating lahat ng mga dapat harapin. Pero itong nakaraang presidential debate, mukhang isa tayo doon sa paboritong binabanggit sa debate, no? Nang magsalita po ang ating dating Secretary Marrojas, ang sinabi niya parang totoong-totoo ang sinabi niya. At doon po tayo nagka. Sinabi niya, natanggal sa pwesto si Mr. Bitangkol dahil ang kanyang tiyuhin ay nakibahagi sa pagbibid sa maintenance. Ito po ay isang malaking kasinungalingan. At hindi po natin matanggap na isang presidentiable, no, ay magsisinungaling sa harap ng milyong-milyong Pilipino. At palagay ko, ganito rin ginawa niya doon sa Tacloban na binabanggit nga ni Mayor at doon sa paggawa ng comics. Kung titingnan po natin punto por punto, no, ilang beses po sinabi din sa debate, stick to the facts. At sinabi rin po ni nung amor doon, ni Cruz Valdez, huwag po natin banggitin ang mga taong wala po dito dahil hindi po nila kayang depensahan ang sarili nila. At kinabukasan po nun, no? Dahil narinig natin yan, tumawag po tayo sa TV5 at nag-request po tayo ng airtime para sabi natin, sagutin natin, sinabi ni Mr. Rojas. Pero hindi naman po tayo nabigyan ng airtime dahil si Richie Cruz Valdez daw po ay nasa out of town pa dahil Holy Week, ano? Babalik daw po after Holy Week. Anyway, doon po sa sinabi ni Mr. Rojas, unang-una, sinabi niya tinanggal si Mr. Bitangkol. Ito po ay walang katotohanan. At ito po ay maipapakita natin dahil marami po tayong dokumento, no? Unang-una po, yung dokumento natin na tinatanggap po ng Malacanang, ang ating resignation, na ito po ay permado po ng Secretary Ochoa. At sinabi po dito, no, June 2014 po ito, sinabi niya, we refer to your letter tendering your resignation as General Manager of the DOTC MRT3. And on behalf of His Excellency, this is to inform you that your resignation is hereby accepted. Hindi po ba maliwanag ito na nag-resign po tayo at tinanggap po ito ng Pangulo sa pamamagitan ni Executive Secretary Paquito Ochoa. At pagkatapos po noon,
ito pong mismong DOTC, noong August 2014, nagpadala po ng sulat si Undersecretary Perpetual Ofilia kay Ombudsman Morales para investigahan po tayo. At ito po ang sabi niya, pangunahing pangungusap, considering the resignation of Mr. Bitangkol, hindi po ba maliwanag yun na nag-resign po tayo? Ito po ay galing po kay Undersecretary Ofilia at pinadala kay Ombudsman Morales. At pagkatapos po niya, dito pong katapusan ng buwan, ay naglabas po ng press release ang DOTC. Dahil ako daw po ay nagsalita doon sa Cafe Adriatico at gusto nilang pasubalian yung sinabi ko doon. At ano po ang nakita natin? Yung pong press release ng DOTC ay pawang kasinungalingan na naman. Dahil ginagawa po nilang mahina ang utak ng ating mga mamamayan. Ibang-iba po ang ibig sabihin ng relieve, iba po yung fired, iba po yung resign. Kung kayo po ay na-relieve, no? Nasa pwesto po kayo, pero ang function nyo ay hindi po sa inyo pinagawa. Para bang suspended kayo. Parang ito po yung tinatawag sa gobyerno na nasa freezer. Yun yung relief. Pag sinayang itong fired, then kayo po ay tinanggal sa pwesto at tinanggalan na kayo ng lahat ng benepisyo. At iba po yung resign. Kasi kung nag-resign kayo, kayo po ang mismong umalis at ang mga benepisyo nyo ay nandoon pa. So ito po, yung sinabi po ng DOTC, nag-press release, na ako daw po ay under oath na sinabi ko na ay wasak, doon po sa hearing ng Kongreso, sinabi ko po na ako po ay narili at ako po ay sinuspend. Sinabi ko po yun. At nagtiinginan nga po sa akin, mismo ito pong mga taga-DOTC. Dahil sabi ko, ito po ang pakaramdam ko. Ako po ay nirelieve, ito po ay tinitingnan ko na parang suspension, kaya ako po ay nag-decide na mag-resign na lang. At kaya po ako nag-tender ng resignation. And in fact po, naalala ko pa nung kinabukasan na yung umaga, pinapalo nila sa akin yung resignation mo. Sir, pinapalo po ni Secretary Abayan yung resignation letter nyo. Wala pa raw po sa opisina niya. Nagmamadali nga po, at kung titingnan po natin, nagpa-interview po si Secretary Abaya noong May 27, 2014, tingnan niyo po ito sa mga records, at sabi po niya, patapos po namin makipag-usap kay Ginoong Bitangkol, napagkasundo po na lang po namin na mag-resign siya. So yun po ang maliwanag. Ako po ay nag-resign. Attorney, mukha naman masama-masama ang loob mo, Talagang wala na makakapigil. Kailan ka mo na bang isinasangkot si Marroas, saka si Abaya, at sa ating wala sa MRT? Ito po ay matagal ko nang sinabi. Matagal ko na po itong sinabi, subalit marami po ang ayaw makinig. Ito po ay kasama po sa ating affidavit na ipinail sa Supreme Court, At kung ang ating pong mga kasamahan po dito sa media na naghahanap din ng katotohanan, mas maganda po sana na binusisi nila yung affidavit at tinignan nila isa-isa. Pero, ito po, sabihin ko, nakaari, Dito pong katapusan, lumabas siyang press release na yan, may nakausap po tayo taga-inquirer at inubos po ang oras ko, Kalahating oras ko kami nag-usap, pero nung lumabas po si inquirer, ang lumabas na yung press release ng DOTC at yung sa akin po, wala po kahit isa na lumabas. Kaya kung meron po ditong reporter ng inquirer, baka po nag-uubos lang kayo ng oras nyo, hindi rin po ito ilalabas sa inyong pahayagan. Bakit po, Kasama rin po yan sa affidavit ko na ipinail sa Supreme Court noon na ang DOTC sa pangunguna ng Secretary Abaya ay nakipagsundo sa Philippine Daily Inquirer ng labag sa batas. Ito pa, kasama po yan. May sulat po ako dyan. Ang sabi ko dapat po padaanin po natin ito sa public bidding dahil marami pong mga pahayagan din na gusto pong gamitin ng MRT3 para po mapagbigay ng libreng pahayagan. Kasama po yan sa rekomendasyon ko, pero binaliwala po yan ng sekretary at ito po ay pumirma ng isang kasunduan sa Daily Inquirer sa loob ng 3 taon. So, you are theorizing na kaya malakas doon sa pahayagan nyo dahil doon sa pahayagan exclusive na pinalinigay doon sa loob ng MRT. Pwede po natin sabihin yan. Pero ito nga po, isa pong magandang ehemplo, nito pong April 1, nakipag-usap po sa akin ng isang reporter na inquirer,
30 minuto kami nag-usap. Sabi, sir, ano po ang reaction nyo dito sa press release ng DOTC? At kinabukasan, ang lumabas lang, yung press release ng DOTC, wala na isang salita po ang doon. Yeah, give us some more. Are you know, kasi hindi ko nabasa yung affidavit mo eh. Are you know categorically pointing kay Marcos at kay Abaya na nakinabang dyan sa skandalo sa MRD? Ito, sasabihin po natin ay meron po silang inaction. No? Inaction, no? And in fact, sinabi ko na rin ito sa iba nating kasamahan. Kumita po ba? Kumita ba sila? Sabi po natin, ang lahat ng kapalpakan na nangyari dito ay dahil sa tatlong I. No? Inaction, incompetence, at ignorance. Ito ay nag-manifest sa lahat ng mga proyekto ng DOTC. And siguro, sa experience ng Tacloban, makikita nyo, nandiyan din yung tatlong yan. No? Inaction, incompetence, at ignorance. And in fact, makikita natin itong nakaraang linggo, no? Ay ipinabig na ng DOTC ang paglalagay ng relays sa MRT3. Pero ito ay installation lamang ng relays. Dahil nung isang taon, bumili na sila ng relays lang. Supply lang ng relays nung isang taon, tapos ngayon, supply lang ng labor para i-install. Ang tingin ko rito, ito po ay isang malaking incompetence. Ano? Dahil hindi po nila alam yung tinatawag na single point of responsibility. Ano po ang mangyayari kapag ang release po ay inilatag nitong mananatong bidder, no? Itong isang linggo lang pinabigyan, no? Assuming may tatanggap. At pagkatapos po ay nagkaroon ng crack ang release. Sino po ang sisisihin? Yung pong nagkapit, sabihin niya, kasi po, substandard itong release, no? Yung naman nag-supply ng release, pwede niyang sabihin, kasi po, mali ang pagkakapit. Kulang po ng suporta sa ilalim yung release, kaya po nag-break. Hindi po ba? So, naandun po ang sisihan. Hindi natin makikita kung sino ang talagang responsable. Yung po, single point of responsibility na hindi po nakikita ng DOTC. Okay. Mayor, yung bang 3 eyes na binabanggit ni Ginoong Alvin Tampulay, nakita na rin, baka alam nyo, ngayon sasabihin ko sa inyo officially the secretaries arrived there in Tacloban, November 7. There was a command conference November 7 at 8 o'clock in the evening, si PNP Regional Headquarters, where all the regional directors were summoned, were called, kasama na yung governor at iba pang mga opisyales. Ang unang tinanong ko doon sa meeting na yun, bakit walang representative ang Pag-asa? Nung si GMA, Presidente GMA, nasa Tacloban noon, naabutan siya ng bagyo, immediately tinawag niya yung Pag-asa to give us an update when the storm is arriving, when it will hit, where it will hit, and the angle of the storm on how it is going to approach Tacloban. So we can see the damage, more or less we can estimate. For that entire meeting, we did not have a representative of Pag-asa. Then it is also recorded in that meeting that the order was given to the Philippine National Police to be disseminated to all the PDs and the CDs, provincial directors and city directors, continue evacuation up to 10 o'clock in the morning. And we will have our final conference, command conference, before the storm tomorrow at 8 o'clock a.m. Report here. The storm hit us a little bit past 7 in the morning. The most knowledgeable person in typhoon? Yes, kaya maraming pumasok sa akin na regional director, bakit nangyari yun? Ako pa'y nasabihan ng tanga dahil hindi ko daw in-evacuate yung pamilya ko. Sa totoo lang, isang kapitan doon, namatay ang asawa niya because he focused on the people. And hindi niya naasikaso kagad yung asawa niya. Kami, we were caught flat-footed because the storm arrived so early. 1. Number 2, inasikaso as a public servant, we focused on the people at huli na yung pamilya. Kasi alam namin talaga kulang na kulang ang evacuation centers. In fact, what I don't like in that comics, when they're saying that they're alluding to, we partied that night. How can they say that if we were together that night? In fact, when we separated at 10 o'clock in the evening, I proceeded
directly to the coastal areas. And I found one barangay chairman who was still in his house. I argued with him up to 12 in the evening for him to get out of his house. The following day, he cried and he said, mabuti na ng mayor, umalis at nakinig ako sa'yo. In fact, the daughter is here today to attest to that. Kaya alam nyo, maraming ano. Pero siguro, attorney, nakita ko rin yung nangyayari sa inyo eh. Ayoko naman lumabas dito rin na siyempre, yung sekretary ay tumatakbo bilang presidente at ayoko naman ma-connect tayo sa mga sinasabing politika o lahat. Siguro mas maganda siguro if you will join me. Samunin na lang natin sila ng debate. Mas maganda pa yun eh. Kasi alam nyo, pag nami-media tayo lahat eh, nagsasalita tayo, 10% lang ng buong Pilipinas ang nakakarinig sa atin. Pag nagsalita sila, 99%. Kasi ako-cover nga, katulad nga ng sinabi mo, hindi lahat lumalabas eh. Di ba? Pero siguro mas maganda kung may debate na lang siguro in public and we can discuss these issues with the persons directly involved in those issues. Tama kayo dyan, Mayor. In fact, binanggit ko yan sa isang media forum. Sabi ko sila ang nagdedebate, wala ako doon, hindi ako makasagot. Mas maganda siguro kung kami na lang din ang magdedebate. Mas maganda siguro yan, Mayor, na i-debate natin itong mga ito at nang makita natin kung sino ang nagkasabi ng totoo at kung sino ang gumagawa ng mga kasinungalingan. Para malaman ng sambayanan. Sa debate ngayon po, magdadala kayo ng notes o documents? Ako po, hindi ako magdadala ng documents, magdadala ako ng mga witness, magdadala ako ng mga tao. Medyo mahal lang po, kaya hinihingi ko sana yung susunod na debate sa Tacloban na lang gawin. Kayo po, Atty. Al. Ako po, kaya ako nagdadala ng notes, dahil tayo po ay abogado, at lahat po na sinasabi po natin ay may suportang dokumento. Hindi po tayo magawa ng ibang abogaduhan, Katulad po naman nasa DOTC, nagdagda ng dagda na wala namang pruweba. Tayo po, lahat po na sinasabi natin, meron pong corresponding document. Kung titignan niyo po, lahat po ng mga naging pahayag ko simula ng simula, ito po ay dokumentado. Wala po tayong sinabi na walang dokumento. Hindi po katulad ng sinabi ni Ginoong Rojas, na sinabi niyang natanggal si Pitangkol dahil mayroon siyang tsuhin na nakibahagi sa pagpin sa MRT. Pawang na sinungalingan po yun, Dahil ipapakita ko rin po sa inyo ang dokumento na nagsasabing, ito po, deed of assignment, Yung sinasabi niyang tsuhin ko, hindi ko po tsuhin yun, tsuhin po yun ng asawa ko. At pagkatapos po, ito po, itinransfer po niya ang kanyang mga share kay Marco de la Cruz, na chairman ng PH Tribes na kontratista ng MRT3. At pagkatapos po yan, ito po si Marco de la Cruz ay gumawa po ng omnibus sworn statement na sinasabing wala silang kasamahan na konektado sa akin o kalimban. At sino yung Marco de la Cruz na yan? Ito po ang chairman ng PH Tribes, nagwagi. Yung parang sino siya? Na ito rin po ang naging authorized representative ng sumunod na maintenance contractor ng APT Global at ito po ay napabalita na rin na malapit na kaibigan ni Ginoong Rojas at ni Ginoong Abaya. Question? Magandang umaga po, Administrator Pitangkol. Nung kayo po ay, Joey Dizon po sa Radyo Agila, nung kayo po ay makakasuhan, ramdam na ramdam namin ang inyong hinagpis na bakit kayo lang? Kung kayo'y makukulong, bakit ikaw na? Meron po bang dapat makulong na, kung kayo makukulong na kailangan may makasama kayong higit na mataas na official administrator? At sino yun? Sino sila? Ito po ay, yung po kasing question nyo ay kwalipikado, 100%. Question po. Ramdam namin yung sakit ng damdamin nyo eh. Ba't ako lang? Hindi po gano'n, Ang sinasabi po natin, kung ang kaso po natin ay didesisyonan sa merito, sigurado po tayo hindi po tayo makukulong. Dahil kumpleto po tayo sa documentation, Pero kung ito po ay gagawing political case na ang nangyayari nga ngayon ay naging political case ito, ay hindi naman po karapat-dapat, Unang-una po, yung pong notice of award na ibinigay nila sa kontrata, ang pumirma po dyan ay si Secretary Abaya. Ako po ay walang pirma dyan. Yung pong kontrata mismo, ang pumirma po dyan ay 3. Ako po, isa sa mga pumirma dyan na end user. Ito po ay in-endorso ni Undersecretary Vitilia at in-approve po ni Secretary Abaya.
Ang tingin po natin, kung tayo lang po ang pumirma dyan sa kontratang yan, magiging valido ba ang kontratang yan? Hindi po. Kung kami lang po ni Undersecretary Lutilla ang pumirma, valido ba ang kontratang yan? Hindi po. Pero kung ang pumirma lang dyan ay si Secretary Abaya, kahit wala akong pirma yan, yan po ay isang validong kontrata. So sa mga tweet, kung kayo ay kinasuhan, mas higit siyang kakasuhan si Secretary Abaya. Dapat po, ito po mga opisyal ng DOTC ay matagal na pinasuhan. Dahil kasi sinasabi natin, inaction, incompetence, at ignorance. Bakit niyo sinama yung korupsyon? Walang C. Hinihintay namin yung korupsyon, mas matindi. Mas maganda po yung 3I. Anyway, isa pa kay Mayor para maging pantay. Then si Inday, kasunod na magtatanong din si Jimmy. Sige. Sir Jimmy. Yung isang question. Isang question ko kay, ngayon kung sakaling magkakaroon ng Masakit na tulog mo eh. bagyo. Kung sakaling yung yung inyong bayan nakahanda mo ba? Depende sa lakas ng bagyo. Hindi, kasi laki ng Yolanda. Kayo Kasi laki ng Yolanda. Mabigat na tanong pa rin yan dahil pag sinasabi mong handa, magagarantihan ko ba walang mamamatay o walang masasaktan, hindi ko magagarantihan. No, siyempre kahit paano yung pero kung sasabihin mo mas handa, kung sasabihin nyo mas handa kami. Pero hindi magiging buo yung paghahanda na yan kung hindi integrated, kung hindi kasama yung mga national agencies na sila'y pareho yung kaintindihan pa. Masasabi ko na pareho din yung response. Because you have to understand that 80% of the resources come from the national government. Even in the United States, they refer to FEMA. They need FEMA. So, ang nangyayari dito, pag tinatanong ko, handa ba kami? Mas handa kami, definitely. But we cannot guarantee na masasabi natin walang casualty. Hindi natin masasabi yun. Kasi, kasama doon sa preparation, yung coordination with national agencies. Kasama doon, di ba nakalagay doon na the city will be provided by the regional office police. Hindi dumating yung police. Because sila yung tinamaan din. So, masasabi ko ngayon, mas handa kami. Of course, we learn from what happened, but still, there is no guarantee. Yun, may report na po si Jimmy Hill. Okay. Christine? Sa bagay, hindi niya kailangan ng mikropono. I have a question to Attorney Bitancor. You said, sir, that you submitted your affidavit to the Supreme Court and you said that you were just following orders. So what are these orders and what are these contracts that you said your superiors ordered you to do? Could you name some of these contracts that you found anomalous and you were charged for? Una-una po, yung po kasing sinasabi ng Ombudsman, na tayo raw po ang may pakana sa lahat ng mga nangyari dito sa MRT3, na hindi raw po tayo naggawa ng public bidding, tayo raw po ang nakipag-negotiate dito sa ating kontratista, at tayo rin po ang nag-award, ito po ay walang katotohanan. Dahil kung titignan po natin ang mga dokumento, doon pa pong maupo tayo dyan, 2012 pa po, ay ipinaalaman po natin kay Secretary Rojas na mag-expire na po ang kontrata ng Sumitomo noon, at sabi po natin sa kanya ay kailangan na po niyang aksyonan. So bakit hindi po nila ito inaksyonan? Ito po, halos buwan-buwan ay pinalo natin sa DOTC, kasama na po si Undersecretary Lutilla, at sinabi po natin, sino po ba ang talagang dapat magpabid nito? Ang DOTC po ba o ang MRTC? Yung private contractor, private owner ng MRT3. At ito po ay wala po silang diretsahang sagot. At ang MRT Corporation po, nung dumating na po yung indulto, umabot na ilang linggo na lang at nag-expire na po ang extended contract ng Sumitomo. Sinabi po ng MRT Corporation, hindi na namin ipapabid yan, hindi na namin nahahawakan yan kasi wala na kaming panahon. At ito ay inilipat na namin sa noong 2010 pa, pero hindi nyo inasikaso.
yun po ang nangyari. At tayo po ay inatasan ni Undersecretary Lim Cauco na maging bahagi ng isang team na makipag-negotiate sa mga kontratista. So ito po, yung pong pakikipag-negotiate natin ay pagsunod lamang po sa mga direktiba nitong mga opisyal ng DOTC. At kailangan din pong gawin yun sapagkat hindi po tatabo ang ating mga tren kung wala pong magmimintina. At sino po ang may kasalanan noon? At sinasabi nilang hindi na ipabid dahil wala ng panahon ang DOTC po. Dahil noong 2010 pa po, inilipat na ng MRT Corporation sa DOTC ang pagpipid. Subalit po dahil sa inaction at incompetence ng mga opisyal ng DOTC, hindi po nila ito isinalang sa public bidding. That's DOTC under Marrojas? Noong 2010 po, si Secretary Rojas po, 2011 po na upo dyan, at noong 2012 po, bandang Oktubre, si Secretary Abayan po na upo dyan. So both of them? Did you say yes, sir? Para tayo nang sa korte, no? Yung kung mga sulat natin ay pareho po natin pinarating sa kanila. At lahat po ito ay walang aksyon. There's another issue here that when you were negotiating with the Inicon, that there was one meeting that a member of the family of the president was also there at the side when you were having a meeting. Yan pong meeting na yan, sa aking pong pagkakaalam, at palagi ko po sinasabi, wala po ako dyan sa meeting na yan. So kung sino man po ang umattend sa meeting na yan, ay sila lang po ang makakapagsabi. Ang sigurado po natin umattend sa meeting na yan, ay ito pong si Wilson Rivera. Ito po ay kilala natin taga-Liberal Party, no? Siya na rin po mismo ang nagsabi sa kanyang affidavit, na yung tinatawagin niya sa telepono ng mga panahon na yun ay hindi ako. Pero ang pinalabas po, itong mga taga Czech Republic, inassume po nila na ako raw po ang kausap ng telepono itong si Mr. Rivera. Pero isa po ay isang malaking pagkakamali, Alam naman po natin, when you assume, pardon my words, when you assume, you make an ass out of you and me. Kaya mali po yung pag-assume nila. Yeah, is there really a member of the family of the president who figured in those contracts? Nababasa lang po natin sa mga reports, pero wala pa tayong personal knowledge dahil wala po tayo sa meeting na yun. Sino yung tinatawagan? Ang sabi nga po, allegedly, by the Czech ambassador, inassume niya na ako ang tinatawagan. Pero hindi po natin kung sino alam, kung sino talaga ang tinawagan niya. I have a question to Mayor Alfred. Mayor, by April, you said that the government would stop rationing water to these people in the relocation site. So, what do you plan to do with them? No, Considering that we don't get that was a promise that was given, but I did not accept the offer that they will deliver water up to April to thousands of the residents that we would move to the north. So, hindi ko tinanggap yun kasi alam ko magkakaproblema tayo lalo na pagdating ng May at kasagsagan ng summer na yan at if you will rely on wells, it's very unreliable now because it will be summer sa kukulangin tayo ng tubig. How much exactly do you need to put up water system? Well, it will initially cost about 1 to 2 billion for the entire city. Especially it's a one-time expense in terms of building the pipes and building up the source. But why was there no funds given? Well, yun lang ang problema because we sourced out funds, nakahanap kami, but we kept following up with NEDA and they never agendaed the
proposal of the World Bank hanggang the World Bank felt that, you know, the government was no longer interested in it. Thank you, Mayor. Yes, we've lost that. This is an online question. Yan si Jimmy. Sorry, but for Manila Speak. One of the online question, and it is actually addressed to both. Do you think Mar will be a good president, in your opinion? For both the mayor and the general manager? That's the first question. And the second was, Mar was the last to respond on the Kidapawan issue. Is this surprising for you both? If he continues this kind of leadership of inaction, what do you think the Philippines will be like under him? So it's opinion. Well, first of all, I cannot isolate Mar himself, no, because he's part of the leadership, the national leadership. And ito lang masasabi ko, kung nangyari sa Amerika, itong sitwasyon na nangyari sa Tacloban, na sinabi niya, bahala kayo sa buhay niyo, at sinabihan niya ako na Romualdez ka at Presidente ay si Aquino, I guarantee you, Obama would have fired his cabinet secretary and would have even filed cases against him. But because of the leadership that they have here in the Philippines, it's really unfortunate na ganun nga nangyari. Kaya ako yung nalulungkot doon na tatanungin mo lang ako bilang sekretary, bilang siyang sekretary ay hindi dapat nangyari. Ngayon, I'm not taking this personally against him. Maybe because he was stressed, maybe he could not handle the situation, and maybe even now he cannot handle the truth. Kaya mahirap yan. Pag meron tayong isang presidente, kailangan you can be able to handle any situation and face it head on. Because if you cannot do that, and there is no more time to learn, kung gagawin mo, pagpapracticean mo yung position na yan, maraming mamamatay. Kasi, katulad niyan, yung Secretary of National Defense nandoon na kung nangyari yan. Bakit tuloy-tuloy pa yung looting? May mga nabaril dahil nagluluting. Binaril ng mga private citizen dyan because they were already fighting. If you cannot handle the situation, people will die. And naniniwala ako sa kakayahan ng PNP at AFP. Pero tama rin yung sinabi ni Enrile. Pag hindi maganda yung order at pag hindi sila order, hindi talaga sila gagalaw. Kaya nakakaawa talaga yung mga career officers, lahat na nandun because they only follow orders. We have to really be very careful in choosing our leaders. And officially, I am not endorsing any candidate. I am not running for any political position. But I want the Filipinos to learn, start thinking. Do not rely on who will suggest to you who to vote. You start researching, you start understanding and knowing anong kakayahan ng kada isa sa kanila. Kasi napaka-importante. At isa pa, huwag tayong umasa sa isang leader na magaling lang magbigay ng resources. Umasa tayo sa isang leader who can unite our country, who can give hope, and who can inspire us to work together, be together, and be productive. Those are the leadership qualities that we should look for in a candidate. Kaya ako, sinasabi ko lang, Secretary Mar, kung ipapagpatuloy mo lang itong comics na to, iniimbitahan kita sa Tacloban, doon natin i-distribute yung comics na yan. Attorney Bitangkol. For Attorney Bitangkol. Sir, earlier. Teka, hindi niyo sabihin mo lang Attorney Bitangkol sa same question. Hindi ako muna. Attorney Bitangkol, hindi kasi niya. Teka, kasagot si Attorney sa same question. Yung may ini-endorse ko ba sino na? Did I get it right? Ang question ay, sino ang dapat pwede mo maging president sila? Tingnan natin kung hindi nangyari ng Sabado no, sa naiyak. Nagkaroon ng malawakang brownout, na-delay ang mga pasahero, at wala pa ng sufficienteng power backup. Ito po ba ang gusto nating ipagpatuloy?
sa ating pamahalaan? Ganito po bang liderato ang gusto natin makita sa susunod pang 6 na taon? Doon po natin makikita, no? Hindi po dapat ganyan ang liderato ng pamahalaan. Kaya, kung pipili po tayo ng ating Pangulo, siguro po, kanina sinabi ko 3I, ano? Ngayon siguro dapat 3Cs, no? Unang-una, dapat ito ay competent. Okay? Pangalawa, dapat ito ay mayroong compassion. Kasi kung wala kang compassion sa tao, no? Kahit gano'n ka competent, wala pa rin effect ang iyong magiging serbisyo. Parang yung sinabi nga yun, no? Bahala kayo sa buhay nyo, no? Makikita natin walang compassion. At pangatlo po, kailangan po Christ-centered. Kasi kung hindi po marunong dumulog sa Panginoon, kahit gano'n po magaling ang taong ito, wala pong mangyayari. So kailangan po yung 3 C na yun, yun po ang piliin natin para sa Panginoon. Sir, Jimmy, tinutuloy ko ba? Kasi si Jimmy Tatali ko lang. Nagugulan ako sa sinabi nilang dalawa eh. Am I to assume that Attorney Bitangkol is for Grace po? Kasi may malasakit. And Mayor Romualdez is for Duterte? Si leadership. Mayor Duterte and I were together in Congress. Pareho rin kami nagmomotor niyan. Malapit kami. Si Mayor Binay, malapit din kami. Nakilala ko siya way back at tumulong siya sa Tacloban nung inaayos namin ng Boy Scout. Ito naman ang masasabi ko sa tanong mo naman niya. Because it was asked. Sabi niya, paano mo naging kaibigan si Binay? Kori yan. Sabi, Aquino yan, Romualdez ka. Sabi ko sa kanila, nung nakilala ko yung misis ko, yung tatay ng misis ko, si Jose Marie Gonzalez, siya ay very active ng EDSA 1. In fact, no less than Jose Marie Gonzalez campaigned in San Juan for Noynoy Aquino. But we don't have bitterness in our hearts. I married my wife, she became my wife, we have 2 beautiful children, and I'm enjoying. Mas maganda, ipakita na lang natin the positive things that can happen. That a beautiful family would rise from once being bitter against each other, and we remove those bitterness, and what do we have? And this is what our country needs now. Kaya ako, I am endorsing both of them, if you will ask me. I would want it only because for unity. And I have 2 candidates that I see that are pushing for unity. And I'm doing that. And yun ang nakikita ko. Now, si Grace po, kasi ko hindi ko kilala siya. I only met her once and we spoke probably for less than a minute. Kaya hindi ko siya kilala. I have nothing against it. Kaya, kung sasabihin nyo, malapit ako, but who am I really to endorse? At the end of the day, really, pagdating sa presidente, Diyos na rin ang pumipili niya. Kaya, ipagdasal na lang natin kung sino. Ano yun? Malapit ka mo kayo kay Mayor Duterte kasi pareho kayong nagbabike. Opo. Di ba si Marocas nagmumotorsiklo eh? Sumemplak ko lang. Bakit hindi ko kayo malapit sa kanya? Ayaw nga sagutin. Okay, kayo aton nga, doon sa tanong na yun. Ako po nasabi ko, no? Diba, sinabi ko, kailangan ang bagong liderato ay mayroong 3 C at wala ng 3 I. Okay? So, kailangan mabilis ng aksyon. Dahil sinabi natin, ano? Ang problema nitong liderato nito, inaksyon, incompetence, at ignorance. So, kahit na sino po doon, no? Huwag lang po yung magpapatuloy itong daang matuwid kuno. Talaga letter C kasi isa Jimmy? Attorney Tangkol, sinabi niyo po that the president should have 3 Cs. Di ba? Parang yung sinabi si Marocas. Dahil kay Corina. Anyway. May na ako sa spelling talaga. No, my question is, earlier you said that Marocas was telling a lie in certain aspects of yung pagtira sa inyo. Yes. Do you believe in the saying that ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw? Yeah, I heard that. Thank you. Money.
Hindi ba sasagutin ni Atty. Bitanggol yun? Oo, sige. Anyway, I have a question with Atty. Bitanggol. Sir, were you part of the deal in getting the new Dalian ba yun? Locomotives? Hindi po tayo kasama doon. Dahil na-award po ito, sa pagkaalala ko lang po, ay early 2014 at tayo po ay paalis na doon. 2014 pa ito? Opo. So it was kind of late. Opo. Going back to this, sir. Ano po yung rason na very, very late ang procurement ng new coaches and trains? As part of when you were manager, did you push for the acquisition of new hardware? I'm sorry, call that. Ito po, lahat po ng procurement ay nasa DOTC. Okay. Ang mga ahensya po ng DOTC noong pumasok po ang bagong administrasyon, lahat po ng procurement ay kinuha ng DOTC, naging centralized po ito. Dati po kasi ang mga bawat ahensya, they can make their own procurement. But, katulad po ng FRT3, binigyan lang po ito ng limited capacity, na po pwedeng i-procure. For example, in the case of FRT3, yung project cost na po pwede namin ipag-bid as i-award ay umaabot naman ng 5 million pesos per project. Beyond 5 million pesos, the procurement lies with the DOTC. Parang din po sa ibang ahensya, katulad po ng LTO, yung pong plaka na hindi na dumating-dating, DOTC po ang nagpag-bid niyan, hindi po ang LTO. So ito po mga trend, since malaki po ang presyo nito, DOTC rin po ang nagpag-bid nito, hindi po ang MRT. In other words, your technical knowledge was not asked on the opinion on these locomotives? We give our recommendations po. So lahat po ng mga kailangan po ng FRT3, nung tayo po ang nakaupo doon, ay inirekomenda po natin sa DOTC, kumpleto po tayo sa mga papeles, nandiyan po lahat ang rekomendasyon natin. At ito po, dahil po ang mga procurement na to ay mas malaki po sa 5 million pesos, hindi po natin ma-actionan, DOTC lang po ang gumawa nun. Kasi I was going to ask you, with your short experience, your stay in the MRT, the administration is boasting that they will be putting these new trains into service very soon. But I understand that the ones that have arrived have not passed the 5,000 kilometer test. Are you aware of this? Based on what I read in the papers po, na sinasabi po na hindi ito dumaan sa 5,000 kilometer testing, pero doon po sa terms of reference, nandiyan po yan. Na kailangan po ay accepted na nakapasa ito sa testing ng 5,000 kilometers po. At marami po mga kailangan, bago po mapatakbo ang mga tren na ito. Ito pa ay inirekomenda na natin sa DOTC noon pa, pero hindi po nagawa. Unang-una, bago niyo po ang patakbo ang bagong tren, kailangan po ang relays ay naayos na. Hindi po nila nagagawa ito. Pangalawa, kailangan po na-upgrade na po ang mga power station. Dahil ang power stations po, ito po ay makakapagpatakbo lamang ng 2 tren at any given time. Pero kung magagawin po tayo ng additional trains, titigil po ito, hindi po kaya ng mga power stations. Hindi po ito na-upgrade. Pangatlo, ang mga istasyon po natin ay kailangan po natin i-modify. Kasi po, ang present stations natin can accommodate only a 3-car train. Ang bawat isang train, 3 bagon. Pero dito po sa panibagong mga bagon, disenyo po nito ay 4 na bagon bawat isang train. Ito po, lalagpas po ng kapraso ito sa platform. Kailangan po meron mga adjustment at modification sa ating mga istasyon. At pang-4 po, ang mga bagong train, dapat po mayroon po additional space sa depot. Dati na po natin inirekomenda na magawa ng expansion ng depot, pero hindi pa rin po ito ginagawa. Kaya kung dumating pang ang lahat ng mga train na yan, wala po yung paglalagyan sa depot. So, I think you forgot one thing. The signaling system mo, hindi pa rin ayos. Yung signaling system, which is very important.
yung pong signaling system na yan ay isinama po nila dito sa huling ipinabid nila na maintenance. Parang, kung hindi ko nagkakamali, 900 million to replace the whole signaling system. So, kung pwede kong matapos yan, kasi kasama po yan sa pinakahuling kontrata po. So, basically you're saying that with the new MRT trains, it will not be very safe to ride them because we will encounter the same problem, lack of power, and then delays. So, ito po lahat ang pinagmamayabang ng administrasyon, hindi mo talagang tutugma para dun sa additional capacity na hinihingi ng mga tao. Tama po kayo dyan, ano? Pero ang naisip ko kung gagawin nila dyan, papatakbuhin po nila yan, ano? Tapos 3 bagong na bawat tren, at pagkatapos po ay babawasan ng mga lumang tren at ang tatakbo ay hindi po hihigit sa 2 tren. Kaya magiging value, wala po yung expansion. Magiging replacement po ito ng mga lumang tren. So the difference is the same. Magiging 20 lang. Kasi as the 20 trains lang pwede patakbuhin with the power. Tama ko ba yan? Tama po yan. Hindi nila pwedeng dagdagan yan. Okay, sabi ni Jimmy dito, wala pa plate number yung bagon. Kaya tumakan ako. Good morning. Gusto ko lang talagin si Mr. Pitangco on 2 things. Nung kayo maging manager ng MRT, hindi ba marami ng problema noon ng MRT? Marami pong problema ang MRT noong panahon na yun, no? Pero ito po lahat ng ito ay tinutukan po natin. Tayo po ay naging hands-on na general manager sa MRT, no? Makikita natin na yung pag-maintain po ng mga tren, ano, meron mga basic things, no, na hindi ginagawa. Katulad po ng yung aircon, palagi nilireklamo ng mga pasahero. Dahil hindi lumalamig, nasisira. Kasi po, nung ang may hawak niyan ay Sumitomo, alam naman natin ang mindset ng mga Hapon. Basta may nasira, palitan ng palit, ano? Walang repair, ano? Hindi katulad natin mga Pilipino na meron tayong sariling strategy. Parang kotse, no? Pwede nating lagyan ng mga remedya, pero kung Hapon yan, palitan ng makina. Based on that, napagpasok yung marami ng problema ang MRT. Hindi ba pumasok sa isip nyo na imbestigahan kung bakit? Baka substandard yung dineliver sa atin? Ang ginawa po natin yan, nilagyan po natin ng mga standard operating procedures. Ano? Yes. Oh. Katulad po nung isa pa example natin, ano, tumitigil po ang trend kasi kung let's say busted yung traffic light. Meron din po kasi traffic light sa taas ng release natin. Red, ibig sabihin red, green, tutuloy red. Pero hindi nyo inimbestigahan kung standard o substandard yung deliver ng MRT facility. Hindi na po natin makikita yan. Hindi nyo nakita yung dahil yung LRT1, ang mga bagon malalaki. Ang MRT3, maliliit. Yung sa MRT1, pag tumayo mga tao, 8 abreast kaya. MRT3, 4 lang. Makikita mo, hindi yung inimbestigahan nyo kung bakit mas maliliit ang bagon ng MRT3 kumpara sa LRT1 and LRT2. Wala po sa mandato natin yan, ano? At saka yan po ay yung mga trend po. Ikaw ang manager eh. Ay 12 taon na pong tumatakbo. Oo, kaya nga, hindi kayo nagtaka. Bakit ibang-iba yung MRT3? Maliit ang ano? May kasalanan ba yung nagtayo o yung mga government agencies na nag-supervise? Sino ba dapat mag-iimbestiga doon kung meron man? Yung management ng MRT o di mo mismo? Ito ay dapat na ginawa ng ibang ahensya. Kung kunyari, kung BOA, dapat inimbestigahan na yan. Kung ombudsman. No, but as the manager responsibilidad mong maayos ng takbo nun. Anyway, isang follow-up question. May tanong kayo na si Ariel sa'yo. May kumita ba? In-ignore mo yung kanina. Now, we want the answer. May kumita ba? Kumita ba si Abaya? Kumita ba si Marojas? O kung sino mang demonyo ang nandun sa DOTC? Ito po, palagi ko po sinasabi, ang ating mga statement ay kung mayroong support ng dokumento. Yes, nandun ka. Kumita dyan, hindi po natin masasabi kung mayroon. As manager, hindi mo alam kung may kumita sa mga kasama mo. Ang sabi ko nga po sa inyo kanina, lahat po ng procurement at sa DOTC, wala po sa MRT.
I see. Okay, thank you. So, in the absence of evidence, hindi ka magsasalita ng kahit ano. I will not confirm nor deny. Okay. He will not confirm nor deny it. As a lawyer, dapat may dokumento, lahat ng accusation, lahat ng allegation, at lahat ng facts. Okay. Hinano natin ang police statement ng ating mga panel sa umagang ito. Then after this, may request ng mga reporters na mag-interview ko ngayon ng one-on-one for some clarifications. Ngayon, sa inyo po, ang galing nga pang-usap. Unang-una, gusto ko lang sabihin that as an elected official, then we have to be very sensitive to our constituents. What happened with Yolanda and Tacloban, and I would say for the rest of the region, when the focus was infrastructure and the focus was not directly to rebuilding the lives of the people, it born a new question, a question mark in the minds of the people. Alam mo, pumasok sa ulo ng mga tao, sabi, alam naman namin marami kung pera gobyerno dahil nagsabi naman si Presidente, pagdating daw sa resources ay hindi naman magkukulang national government. So, maraming nag-isip doon na bakit infrastructure ang ginawang priority at hindi yung direct na tulong sa amin. Siguro kasi, pag sa infrastructure, may paghahati-hatian. And these poor people do not have the resources to prove that in court. But they feel this. They may not see it, but they definitely feel it. Because there is no other reason why you prioritize infrastructure. Even the emergency shelter assistance came a year after, which was direct help to the people. Kaya masasabi ko talaga na we're dealing with powerful leaders, very influential leaders. Kaya palabasin niya na hindi sila kumikita, kaya nila palabasin niya na walang ma-anomaly siya. Eh yun nga, yung matuwid na daan. Ang sagot ko nga sa matuwid na daan, yung magaling yung driver, hindi yung daan. Kasi kahit baluktot yung daan, kung matino yung driver, kaya niya lusutan lahat yan. Kaya ako, sinasabi ko lang ito dahil nahihirapan, yung mga mahihirap talaga, na i-prove yan, hindi sila makakapagsalita, pero ramdam na ramdam nila yan. And this is really a problem. I'm very happy that elections are a month from now. Because I think the Filipino people deserve better leadership. So yun ang masasabi ko. And I came here again because of the comics. We, as much as possible, I have told Taclobanons, let's not bring back the past, but let's just set the record straight that hindi ho yun yung nangyayari. At huwag naman gawing comics yan, because if you look at comics, really, the definition of comics is adding humor. And there's nothing funny about what happened in Yolanda. Thank you. Ngayon, may pahabol na tanong. Kasi parang noon may usap-usapan, ayaw ng isang tao ng kalagdagan ng bilang ng patay. Nagbigay ng cut doon sa nabilo ng patay. Ilan po ba ang namatay sa Yolanda, sa Tacloban? Ako, ito kasi ang paniwala ko dyan, ano? Isa sa maraming namatay ay doon sa military camp at doon sa airport. In fact, may mga ibang official doon na dinala pa yung pamilya nila doon sa kampo na yan at tinamaan sila at namatayan sila. Kaya kung lalaki ho, yung bilang ng patay sa gobyerno ay directly pananagot yung Commander-in-Chief. Kaya ayaw nila pag-usapan yan. Doon nag-umpisa yan. Pangalawa po, isa, kung nabalitaan nyo, pumunta si Presidente doon nung Sunday na yan. Kaya nag-walk out dahil may isang nagsalitang tiga-media doon na tiga-Tacloban, namatay ko yung magulang niya. At unang report kay Presidente ay 72 lang daw ang patay. Kaya nagalit. Sabi niya, kalokohan yan. Kung gusto mo umikot ka, tignan mo. Anong klaseng report niyan? Bakit 72? Doon nagalit, doon nag-away-away, doon nagsagutan, doon pumasok pa yung isang negosyante, sabi nga niya, sa katuluyan, sa kasulukuyan ngayon, nagkakagulo ngayon, nagpaparilan na ron doon kasi sige-sige ang looting. In fact, ako nabaril ako. Sabi nga niya na, buhay ka pa naman.
Kaya ako naging mainit yung discussion na yun. Yun ang nangyari. And I take this opportunity, and although unfortunate, it had to be Anderson Cooper. But because the first responders that arrived from different countries were wondering bakit hindi pa pumuputok itong balitang ito na walang gumagalaw. Bakit ganito pa rin ito? Doon sila nagtaka. Kaya he was forced to talk. And just another thing that I may add, there was a phenomenon in Tacloban. The phenomenon was, in a storm surge, normally, the water would rise before the storm actually arrives. Ito iba. Sa lakas ng bagyo, hinigop niya yung tubig palabas ng Tacloban. Kaya ako'y napunta doon sa beach dahil tinawagan ako ng mga lookout namin, sir, umatras ang tubig. Diver ako. Pag umatras ang tubig, kasabihan namin dyan, tsunami yan. At nagpapasalamat ako rin na umatras yung tubig dahil marami nang nakatakbo. Isa na rin yung bantay dagat namin. So when I went there, I was busy calling. Even bantay dagat, everybody I could call, get out, malakas ito, malakas ito. Hindi ko na napansin, parating ng tubig, yung mga tauhan ko, hinatak na ako sa loob. Tsaka kami umakyat sa bubong. Kaya yung malicious reporting na sinasabi, bakit ako'y nasa resort? Kung hindi ako tumakbo dun, patay na ako. Because that was the only building standing na nakatakbo kami sa taas. Kasalukuyan, nag-evacuate kami dahil ang order sa amin, mag-evacuate kayo hanggang alas 10 ng umaga. Tumama yung bagyo, 7:20 in the morning. Pati yung pamilya ko, pati mga kasamahan ko, maraming nagalit, maraming namatay. Kaya ako sinasabi ko, ito yung mga nangyari. Kaya huwag naman gawing katatawan itong comics na to. There's nothing funny here. Dahil comics ang pinagmulan ng pagkakaangkat ng usapin dito, at you are not running for any position. As I said, alam nyo, You're not running, ano? opo, hindi, ito pa ho. Sa command conference na yan, kasi kaibigan ko rin si Maro kasi. Nilapitan ko after the command conference and sinabi ko, will you be staying? Yes, sabi niya. Tinanong niya ako, are you running? Because I know you're graduating as mayor. Sabi ko, no, I'm not running. In fact, I'm thinking of being more active in my church. I told him that. I'm not running. And I said that also after Yolanda, that I am not seeking any position. Especially now, I want to see through the rehabilitation stage and tatapusin mo to. Itong pag-aayos sa Tacloban. So you're not running and you're not running away from anybody. At susunod pa kayo ng libro para book is totally different from comics. I've always been in Tacloban and I'm still in Tacloban. And with regard to writing a book about it, yes, I was asked. I spoke in several countries already about Yolanda, the learnings that we've had. And definitely we will write, but more of to see how we can show the learnings so we can help others also. Because maraming matututunan dito. Yun naman ang habol namin. Para bigyan naman kahulugan yung mga nakatay. Salamat po. Atty. Andrew Dangol, hindi ko maintindihan kung bakit, hindi ko matanong ito kay Mayor Alfred kasi alam ko kung bakit siya naburo. Nasagot na eh. Tinumorde siya eh. Akin naman po. Ikaw, bakit ikaw lang hindi nimanda rito? Yan po isang malaking katanungan na. Pero, in closing, sasabihin ko lang din, tayo po ay nandito dahil gusto lamang natin i-rebut ang mga kasinungalingang sinasabi ni Ginoong Rojas at ng DOTC. At bukod pa po doon, ay wala na po tayong ibang hangarin. Wala po nagtutulak sa atin na ibang politiko, wala po tayong nagtutulak sa atin na ibang tao na nagdidikta sa ating gagawin. Ito po ay isang utos ko na ginagawa upang lilisip po ang aking pangalan at upang ipakita rin po natin sa ating sambayanan kung anong klase pamahalaan po meron tayo. Salamat po. Dating kay Martin General Manager and Mayor Alfred Romualdez. Yung mga nabanggit pala ni Mayor Romualdez na witnesses, available, pakitanong na lang po kung sino si Macarna sa paligid. At naroon rin ang kanyang may bahay. Pag nakakita kayo ng maganda sa likod, perhaps yun na yun. Sa ating lahat, maraming salamat po. Magandang umaga.